Magandang araw sa ating lahat. Ako si Ginoong Jora Mactonere na magtatalakay ngayong araw ng patungkol sa talumpati. Tayo'y makinig upang matuto sa ating mga tatalakayin ngayong araw. Handa na ba kayo? Okay, tara na! Bago tayo magsimula sa ating talakayin, magkaroon muna tayo ng isang paalala. Paalala, ang mga materyales na ginagamit sa pagtuturo ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. Ang lahat ng impormasyon, larawan at iba pang sanggunian ay ginagamit bilang bahagi ng pagtuturo at hindi para sa komersyal na paggamit. So tara na! Game! Ngayong araw ang tatalakayin natin ay patungkol lamang sa talumpati. May mga ideya ba sa talumpati? Ang talumpati ang ginagamit natin upang manghikayat ng mga tao o magtawag ng intusyon ng mga tao. Maaari natin gamitin ito para manghikayat sa mga tao na iboto tayo o sundin ang mga gusto natin. Dito natin binibigay ang ating mga estilo, emosyon upang makapanghikayat tayo ng maraming tao. Ngayon, andito naman tayo sa punto ng ating tatalakayin. Meron tayong 5 bahagi. Ang una, mga bahagi ng talumpati. Pangalawa, tono at estilo. Pangatlo, himig at emosyon. Pang-4, gamit ng wika. At pang-5, mga uri ng talumpati. So, tara na! Bago tayo magsimula sa ating talumpati, meron tayong kinakailangan gawin. Ang pagkakaroon ng panimula. Base dito, ang panimula ang hook o pampukaw ng interes ng mga tao, tanong, kwento, kasabihan o estadistika. Payag ng layunin kung bakit mo ginagawa ang isang talumpati. Maikling buod ng pangunahing paksa. Dito napapaloob na natin mga kalagahan. Kailangan sa panimula pa lang mahihikayat na natin yung mga manonood o mga tao na nasa paligid natin na makinig o magkaroon ng interes sa ating sasabihin upang mahikayat sila. Katawan. Dito naman tayo pumapasok sa pinakamahirap na parte ng isang talumpati. Kailangan, pag nagsasabi tayo ng isang talumpati, yung katawan ng ating mensahe ay maayos. Lahat nilalahad natin ang ating mga ideya o argumento na ginagamit upang mas maging masaayos at malinaw ang komunikasyon natin sa tagapagsalita. Gumagamit rin tayo ng mga ebidensya, halimbawa at datos upang suportahan natin yung mga punto na nais natin ibigay. Inorgisa natin ito maayos para maging pantay-pantay o tama yung pagkasunod-sunod ng mga problema na ating tatalakayin upang mabuo tayo at mas maayos ang ating pagtatalakay sa bawat isa. Ang huli sa pinakabahagi ng ating mga talumpati ay yun ang wakas. Dito, napapaloob na natin yung buod ng ating mga sinabi, muling pagpapatibay ng layunin ng paninindigin katulad sa ating naunang natalakay which is yung panimula. Dito na natin binibigyan ng kapangyarihan na may pag-usap tayo sa mga taong naikinig at tagapainig. Dito nalalabas na natin mga ekspresyon, mga emosyon na nais nating sabihin kung bakit tayo dapat piliin o iboto sa ating mga terminong gustong kunin o mga ginagampanan natin para mahikayat natin sila na ako yung piliin nyo o yung hingkayatin nila. Ito naman, nabubuo ang tono at estilo. Dapat akma sa tagapagkinig at layunin. Dapat yung tono natin malumay lang at ang estilo natin sa pagsasalita ay maayos upang mas marinig ng mga estudyante o ng mga taong tagapagkinig. Ang pinakauli, mga uri ng talumpati. Dito naman tayo napapaloob sa mga ideya o estilo na pwede natin gamitin sa pagbubuo ng talumpati. May mga talumpati na mas mabilis, mas magaan, tas mas hindi praktisado na gawaing talumpati. So dito tatalakayin natin ito ngayon. Sa mga uri ng talumpati, meron tayong tinatawag na biglaang talumpati o impromptu speech. Dito, pamilyar ang iba kasi ginagamit natin to para biglaan nating manghikayat o biglaang salita lamang ginagamit natin. Basahin natin, ito ay talumpati, walang nakahandang pagsasanay o pagsusulat. Karaniwang ginagamit ito sa mga osyong kailangan magsalita ng biglaan. So kadalasan, pag hinihikayat tayo sa mga seminar. Sa seminar, nagkakaroon ng biglaang tanungan, questionan, naintindihan ba, ganito, ganyan. Dito, nagagamit natin yung biglaang talumpati, which is dito natin nasasabi yung idea natin o yung gusto nating sabihin ng biglaan. Kailangan nakaayos at hindi naman
organisado yung mga salita. Basta nasasabi natin yung gusto nating sabihin o yung punto na ating tinatalakay ngayon. Ang sumunod naman, maluwag ng talumpati. May kaunting paghahanda, ngunit hindi isinusulat ng buo. Kadalasan gumagamit ng key points o outline. Dito naman sa maluwag na talumpati, bumubuo lang tayo ng mga salita na kinakailangan natin. Halimbawa, sa unang bullet, ginagamit natin ang patungkol sa kahirapan na meron sa Pilipinas. Ginuguwitan natin siya at nilalagyan lang natin ang key point kung anong gusto nating sabihin. Kadalasan ginagamit natin to pag sinabi ng ating guro na mag-take down notes at sasabihin ko sa inyo yung mga kailangan natin gawin o kailangan nyo sabihin sa ating tatalakayan ngayon. So, doon natin nagkakaroon tayo ng key points and outline na matuloy natin ginagamit sa ating diskusyunan. Ang sumunod naman ang manuskrito o tinatawag nating manuscript switch. Dito gumanap na nakasulat at binabasa habang tinatalumpati. Kadalasan ang mga presidente gumagamit nito upang mabigyan tayo ng ideya na mas maayos at mas malinaw. Kadalasan ginagamit nila ito sa mga sona o yung mga talumpati na ginagamit ang kanilang isip at ideya. Kunyari may isang pangyayari na gusto nila puntahan at kailangan nilang magsalita, ginagamit nila ito upang mapagbigay ng ideya at mas maayos ang kanilang sinasabi. Kailangan ang manuskripto hinahanda ng mas matagal pa sa 1 hanggang 2 buwan upang mas maging maayos at pulido ang kanilang sasabihin sa isang buong talakayan na yun. Kadalasan ginagamit natin to upang mapaghanda at mabasa natin na mas malinaw pa ang ating mga tatalakayin ngayong araw. Dito naman sa isinaulong talumpati o memorize speech, kabuang isinasaulo bago ihatid sa madla, karaniwan sa mga patimpalak o mahalagang presentasyon. So kadalasan, kung mapapansin nyo, ang mga taong nagsasalita sa harapan o sa mga pageant, gumagamit sila ng isinaulong talumpati. Binabasa nila ng paulit-ulit para mapapakita sa mga taong nakikinig sa kanila o sa mga taong nanonood sa kanila na wala silang binabasa. So kadalasan, may hawak silang flashcard at papel. So kadalasan yung flashcard at papel pinagkasama nila yon or para mas mabuo yung salita ang gusto nila sabihin. Minimemorize nila yon hanggang hindi pa sila nakatayo dun sa harapan. So kadalasan ginagamit natin to upang mas madali nating masabi ang ating mga punto at isinasaulo natin bago ihatid natin sa madla. So kadalasan ang madla ang tinitignan lagi yung kumpas ng ating mga katawan, kamay. Dito nakikita natin yung mga gusto natin ipahatid sa kanila o mga karaniwang mga sasabihin natin sa kanila sa pang-araw-araw. So, kailangan naka-memorize, detalyado ang inyong iniisip, at alam niyo yung pagkasunod-sunod ng mga talumpati inyong sasabihin. So, yun lang. Maraming salamat. Salamat sa paikinig at sana may natutunan kayo sa aking digital story ngayong araw at sana tulungan niyo rin kami upang makapasa at graduate.